So, yun mga idol, no, ito, marami na naman nagtatanong sa atin kung paano daw malaman kung sira na yung ating stator. Okay, so ito ay stator ng RS200 Fi. So, paras lang to ng mga NS200 Fi, NS160 Fi, NS125 Fi. So, pare-pareho lang to lahat mga idol, no. So, para lang sa kalaman ng iba, ang stator po ng mga NS Kawasaki Bajaj na mga rouser ay naka full wave na po siya. Kumbaga floated na yung kanyang ground. So pag nakakita kayo ng stator na 3-phase na lang, ibig sabihin yung full wave na yon. Kagaya ng mga Supremo, no? So full wave na po yung mga ganon. Okay, so mga Thunder, yan, mga ano, basta pag nakikita kayo tatlo lang ang wire na sakit, ibig sabihin full wave na po yun. Okay, so yun, paano ba i-check kung sira na yung ating stator? Kasi unang-una, napakamahal nito. Ayan, lalo na sa mga naka-RS, NS, 200 Fi, RS 200 Fi, NS200 Carb, NS160, NS125 Fi. So, paano ba ma-check? Okay, so yun, bibigyan ko yan ng idea. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga idol, no, mag-subscribe ka na at pakishare na rin po ng video natin para makatulong tayo dun sa iba na gustong matuto about dito sa stator ng mga ganitong motor. So, RS, NS, browser. Okay? So, pakilike na lang din. Ayan, so, umpisa natin mga idol para kahit paano may idea kayo. Alright? Ayan mga idol, no, so umpisa natin, siyempre gagamit na naman tayo ng multimeter. Ayan, so yan yung ginagamit natin ng multimeter para hindi na natin kailangan mag-reset. Ito kasi automatic na to eh. Pagka pinindot mo yan, pag open na yan, automatic na yan. Resistance, voltage, so lahat yan mga idol, no, naka-automatic na siya. Okay, so hindi na natin kailangan mag-reset pa. Ayan, so umpisa natin mga idol dito. So umpisa natin mga idol dito sa ating stator kung paano ba malaman kung may problema na. Ayan, yan yung stator ng RS200 Fi, NS200 Fi, pare-pareho lang naman yan, NS200 Carb. Okay, so ngayon, umpisa natin. Ayan, so una natin yung ating multimeter. So palakihan na natin ng konti para makita niya. Yan, okay. So, yan mga idol, no. Ayan, i-check natin. So, ito yung multi-tester natin. Ito yung ground, ito yung positive. So ngayon mga idol, no, paano ba malalaman kung sira na yung ating ano or grounded na? So napakabilis lang mga idol, no. So itong kulay pula na to mga idol, yan. Laylay natin konti. So kita naman ano. So itong kulay pula na to mga idol, yan. Ilalagay niyo siya dito sa tatlong wire yan, isa-isa. Yan, tatlong wire lang yan. Okay? So ilagay niyo itong positive dito. Yan, suksok niyan diyan. Ngayon, iti-test light niyo to. Iti-test niyo tong bakal ng ito tong body na to. So dapat mga idol ay walang lalabas na reading sa ating stator kasi pag mayroon mga idol ibig sabihin may problema na, no. Yan, test natin yan sa mga bakal. So wala naman siya, no. So, ibig sabihin goods yung ating isang wire. Okay, so ganoon din dito sa kabila, susuk din natin yung positive. Tapos check din natin dito sa mga wire niya ay sa bakal niya. So wala siyang ground, ano, wala siyang problema. Okay, so okay naman, no. Tapos dito naman sa isang wire niya, tatlo kasi yung sakit nito mga idol, no? Tatlong wire siya. So check din natin yan. So wala din naman. Yan, no. So wala din siyang problema, no. Yan. So okay naman, ano. So ngayon mga idol, no, ito pa yung isang i-test natin kung talagang malay ba natin kung may putol na yung mga windings yan. Dito rin natin malalaman. Okay? So ilalagay natin dito ulit. So kahit alin dyan, unahin natin muna dito sa kaliwa, no? Ilagay natin yung pinaka positive dito sa kabila. Tapos iti-test light din natin to. Yan, ikutin nyo tong kabila na to. Yan, tatlo din kasi yung wire niyan. Ayan, no. 1, 2, 3. So tatlong wire yan. So kahit alin dyan mga idol, no, iti-test natin yan. So dapat tutunog yung ating multimeter. Ayan. Ayan, no. Ayan. So ibig sabihin, wala siyang putol, no. Buo yung wire niya. Ayan. Ayan. So meron yan. Ayan, o. Ayan, o. Gumagalaw yung ating multimeter. Okay, so ibig sabihin walang putol yung ating isang wire. So ganun din dito sa kabila mga idol, no. Tester mo rin yan siya. Ayan, gumagalaw din siya. Ayan, gumagalaw din siya. So ibig sabihin wala rin putol. Okay, so ngayon ganun din, titislet din natin tong isa, pangatlong wire. So dapat galaw din yung ating multimeter. So dapat ibig sabihin pagka nagkaroon siya ng 00 reading, ibig sabihin wala siyang putol, no. Kasi kung tinislight natin yan tapos hindi yan gagalaw, hindi tutunog yung ating multimeter, ibig sabihin may putol yan na wire dyan sa windings na yan.
So ang dami niya, no, ilang wire yan, no. So dapat alam din natin yung mga ganitong pag-check para kahit papano ay meron tayong kunting kaalaman kung paano natin malalaman na sira na pala yung ating stator. So ito mga idol, no, kunting idea lang naman. Okay? So kahit alin diyan, ilagay niyo siya dito, kahit saan diyan, umpisahan mo siya kahit saan mo siya isuksok. Basta ang mahalaga mga idol, no, tutunog yung ating multi-tester or di kaya iilaw para kahit papano malalaman natin na wala siyang putol. So kahit diyan alin sa tatlo. Okay, kasi yung tatlo na yan, isa lang din naman ang supply niyan. Kaya lang, pagdating dito sa stator, meron niya siyang kanya-kanyang wire. So dapat walang putol. Ayan, wala. Ayan, wala. Ayan, wala. Okay, tapos ganun din dito sa kabila. Ayan, wala, no. Ayan, wala din siyang putol. Ayan, wala rin putol. So dapat gagalaw yung multimeter natin. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin, hindi lang siya tumutunog pero gumagalaw yung zero, palubat na kasi yung ano, ayan. So, meron pa rin. So, napahalaga na walang putol. So, ganoon lang ang pag-check mga idol, no? Ganoon lang pag-check ng stator. Ngayon, kung sa mga nagtatanong naman kung grounded na ba daw yung stator, paano malalaman? So, ganito lang din, i-check nyo. Ayan. Ganyan lang, oh. Okay? So ngayon, ilalagay niyo itong positive dito. Ayan, ilalagay niyo yung positive dito sa isang wire. Tapos kung makikita nyo, ayan o, may mga tornilyo yan. Ito yung tornilyo kasi nakakapit mismo yan dito sa body ng ating stator. So ngayon mga idol, pag nagkaroon ng reading, ibig sabihin mga idol, no, ay grounded na. Ibig sabihin, nagdikit na itong bakal, nagdikit na itong tanso. May nabalat na dyan, o kaya naputol, tumama na siya mismo siya dito. Okay, so ayan, isusok natin yung isa dito. Ayan, isusok natin siya sa isang sakit. Tapos testin natin tong mga tornilyo na maliit yan. So dapat walang reading siya kasi pag mayroong reading yan, ibig sabihin grounded yan. Ayan, wala siya, di ba? Tapos dito naman sa isa. Ayan. So lagay din natin siya dito. Wala rin siyang reading, di ba? Tapos lagay din natin tong isa. Ayan, so wala din siyang reading. Ngayon, kung may reading yan mga idol, grounded na yung stator. Okay? So sana nakabigay ng idea dun sa iba mga idol, no? Napakahalaga na hindi tayo agad magpapalit ng parts kasi unang-una mga idol, napakamahal po ng mga parts nitong RS o mga NS, no? So napakahalaga na meron tayong kunting idea para kahit papano ay malalaman natin kung talagang may problema. Okay, so sana nakabigay ng idea dun sa iba, no? Sa mga naka NS160, NS125, NS200FI, RS200FI, NS200 carb. So sana nabigyan ko kayo ng idea. So yun lang mga idol, no? Maraming salamat at ride safe palagi. Alright.